Magandang araw mga classmates. Napapansin mo ba kung bakit parang nahihirapan ka magpalakad sa iyong lending o microfinance business? Alam mo ba ang mga dahilan kung bakit parang nahihirapan ka na pakitain ito? Gayong ang ibang pautangan naman na kagaya ng negosyo mo ay hindi naman nahihirapan at maganda pa nga ang kinikita. Sa pagtatayo kasi ng negosyo mga classmates, madaming bagay tayong dapat ikonsidera para maging maayos at maganda ang takbo nito. Kaya nga sa isang negosyo, napaka-importante ng buuan ng pag-meeting lalong-lalo na kung startup pa lang ito. Dito natin kasi makikita kung ano ba ang performance ng ating negosyo at kung ano ba ang mga bagay nating dapat iayos. Once kasi na naka-encounter tayo ng problema at hindi natin ito inayos o pinabayaan lang natin, malamang na ito ang magpapabagsak sa ating opisina. Ang masaklap pa nga mga classmates, hindi natin alam na nagkakaproblema na pala ang opisina natin dahil wala tayong pagpupulong na ginagawa o walang regular meeting ang team natin. At sa oras na to mga classmates, tatalakayin natin ang mga ilang bagay na nagpapahirap sa ating negosyo lalong-lalo na sa mga may financing company dito. Hindi ko naman sinasabing lahat ng pag-uusapan natin dito ay ito lang ang nagpapahirap. Pero ang mga babanggitin natin dito ay ilan sa mga importanteng bagay na kailangan natin malaman para hindi tayo mahirapan sa ating negosyo. At ang una na nga dito mga classmates ay tamad maghanap ng kliyente ang mga empleyado natin. Sino ba ang tinutukoy nating empleyado dito mga classmates? Siyempre ang mga marketing officer natin na tagahanap ng kliyente. Sa negosyo sa pautangan mo classmate, may tagahanap ka ba ng bagong kliyente o hinahayaan lang natin na may lumapit sa atin para mangutang? Sa negosyong pautangan mga classmates, ang pera ang produkto natin at isa sa mahalagang parte ng isang kumpanya ay ang marketing. Although madami pa din ang gustong mangutang, mas maganda pa din na mismong opisina natin na maghanap ng kliyente para masunod ang gusto nating area na pautangan o mapili na natin agad ang mga kliyenteng pasok sa ating programa. Ang ikalawang bagay na nagpapahirap sa ating pautangan mga classmates ay walang pakialam sa kumpanya ang mga maniningil natin. Sila mga classmates yung field officer natin o karaniwang tinatawag na kolektor. Hindi kasi maiiwasan na may mga kliyente talagang pupuntahan sa umaga ng kolektor at pagkatapos sasabihin ni client na balikan na lang sila mamayang hapon. Kaya lang dahil sa katamaran ng ating kolektor na balikan ng kliyente ay ipagpapabukas na lang niya ito at malamang sinasabi ng ating kolektor sa kliyente na bukas na lang niya kukuhanin ng bayad. Sa ganitong paraan mga classmates, minsan ay nagagamit pa ng kliyente ang pera at kapag sinisingil kinabukasan ng kolektor ay wala na itong pera at iipunin po ulit ang pera ng araw na yun. Ang mangyayari, malamang sa magkaroon ng mispayment si client at i-report na lang ng kolektor sa opisina na hindi nagbayad ang kliyente. Sa bandang huli ay kasalanan pa ito ng kliyente. Kaya sa mga ganitong sitwasyon mga classmates, dapat ay maingat tayo. Ang ikatlong nagpapahirap sa ating pautangan mga classmates ay ang hindi tamang pag-a-assess sa kliyente. Nangyayari lang naman ito mga classmates kung tamad mag-assess ang taga-CI natin o kaya naman ay may target client siya na ma-assess for that week. Nape-pressure na siya at kahit sino na lang ay ina-approve niya basta magkaroon lang ng output na maire-report sa opisina. Dito na magsisimula ang problema ng operation mo classmate kapag may mga nakakalusot ng kliyente na hindi pasok sa pag-assess. Mas maganda mga classmates, para maiwasan natin ang mga tinatawag nating sakit sa ulong mga kliyente ay maging mahigpit tayo sa pag-assess natin sa mga papautangin natin. Ang ikaapat naman mga classmates ay walang sapat na pondo ang opisina. Oo mga classmates, kapag nagsimula ka ng financing company at pagkatapos ay wala kang sapat na pondo, malamang na mahirapan ka. Kapag kasi limited lang ang fund natin at pagkatapos ay madami tayong kliyente na kailangan pautangin, wala tayong maibibigay na loan sa kanila at ang tendency nito ay umalis ang kliyente at lumipat na lang sa ibang pautangan. Ang magiging effect pa nito mga classmate ay mahihirapan din ang mga marketing mo na humanap ng kliyente dahil isipin nila na wala naman kayong pondo. Ang ikalima o huli mga classmates ay hindi maganda ang iyong management. Kahit anong negosyo naman siguro, basta hindi maayos ang iyong management ay siguradong babagsak ito. Hindi lang dapat sa operations natin ang inaayos natin, kundi dapat ay sa lahat ng departamento ng kumpanya natin. Maaaring maliit pa lang ang kumpanya mo pero hindi ito dahilan para hindi natin ito ayusin. Ano mga classmates, may natutunan ba kayo sa mga tinalakay natin ngayon? Sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit kayo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay para kayo ay masenso at makapagtayo na din kayo ng sarili niyong negosyo. Magkakaiba man kasi tayo ng gusto sa buhay ay pare-pareho naman tayong gustong masenso at ang kailangan lang natin gawin ay magtulungan. At bago tayo mag-iwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang updated dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap.
At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin, ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para umunlad tayo at maabot ang pangarap ng bawat isa. Stay tuned lang kayo mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.